Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. For Water Sign, okay, you do have the Hand of Cards. Abundance is here, Hammer is here, okay. Main energy ko to. Love reading to, guys, ha. May nakikita tayo dito with the Hand of Cards. You have a lot of choices in life. Or meron kang mga kakonect ngayon na hindi lang isa. For now, meron you're being happy with ano man yung tinatakbo ng buhay mo ngayon, but nakikita natin, may choices ka man, pero mas pinipili mo kung ano yung dapat piliin sa ngayon. Ayan. And pwede may isang person in your mind right now na gustong gusto mo, mahal mo, etc. But the problem is, you feel like, or there's no second chance, or walang chance sa inyong dalawa, kaya kumbaga kung ano na lang yun nandyan, yun na lang. Okay? But nakikita natin the other person that you're dealing with is siya talaga yung person na gustong-gusto mo. Yung pwedeng ito person ito is in another relationship or committed. And you feel like masaya na siya sa buhay niya, so hindi ka na niya kailangan. Well, both of you is pwedeng ganun na rin ang nasa isip na ikaw ay okay ka naman na, you're happy, etc. So, ano yung energy ng person na kakonect mo? May paghahabol tayong nakita dito, so I don't know kung minsan ka na ba naghabol sa kanya or vice versa, siya yung naghabol sa'yo. Main energy ng person na ito nakakonect mo. This person, okay, this could be a twin flame connection. Love and Kisses is here. Na-reading ko ito kanina sa Libra, so I don't know if you're dealing with the Libra, ganitong energy din nakuha ko. Or maybe malakas lang yung Libra sa kanyang chart, and vice versa, or ikaw. Clock is here. So, matagal ka nang mahal nitong taon to, hindi lang ngayon, hindi lang lately lang. Yung iba, years nang inabot. You could be dealing with your twin flame. Without twin flame card at the bottom of the deck. So, nakikita natin, mahal na mahal ka niya. Kaya lang nakikita niya rin yung other choices na meron ka. So, ano emotion niyo sa isa't isa? By the way, sorry sa aking bird. So, meron akong bird dito. Maingay po. Kaya, pagpasensya mo na kung naririnig mo yun. So, what is your emotion sa isa't isa? You do have the Cupid's arrow and the golden mirror. Wait lang. Okay. Emotion ninyo sa isa't isa. Date is also here in the paradise. So, Cupid's arrow, nakikita natin, mahal mo to tanto, but you are having hesitation. Pwedeng mahal mo siya, pwedeng nagkakaroon ka ng hesitation regarding sa connection ninyo. And the golden mirror, ngayon, yung iba sa inyo, pwedeng nagkakaroon ka ng hesitation sa sarili mo eh. Alam mo yun, mahal ko siya pero ayoko siyang saktan, or alam ko kasi ang sarili ko when it comes to relationship, pagdating sa connection, alam ko ang sarili ko, kilala ko ang sarili ko. So, parang ang hirap. Iba sa inyo, ganun. Nakikita mo yung sarili mo and you feel like you're not perfect enough dito sa person na to kasi nakikita mo siya as very perfect na tao, tapos ikaw ganito ako, ganyan. So,
Kasama yon sa connection na ito. If this is a twin flame connection, kasama yon. I-questionin mo yung sarili mo. I-questionin mo yung connection ninyo. Etong person na to, ngayon, medyo nagpapaka-happy or ina-enjoy niya lang yung sarili niya ngayon with regards sa mga tao sa paligid niya, new people, new person sa buhay niya. And, yeah, this person is, honestly ha, sa inyong dalawa, mas nakikita ko siya yung whole. Okay, so sa inyong dalawa, pwedeng sa twin flame connection, siya yung mas napagdaanan niya na lahat ng yan. Yeah, you could be dealing with a Libra. Ganito yung energy. Pero vice versa ito ngayon. Yung energy na ito, mas nakikita natin sa sa kanya, na parang siya yung whole na, kompleto na siya sa kung ano yung mga lessons sa dapat niya matutunan sa buhay, napagdaanan niya na yung shadow side, etc. Ang connection na ito, dark nights of the soul, napagdaanan niya na yan. So ngayon, ina-enjoy niya na lang kung ano yung mga dumating. Kung dumating. Kung hindi. Parang gano'n. And this person is focusing sa self-love, self-care, being happy, sa surroundings niya, sa lahat-lahat. Sa paligid na ngayon. So what will happen in the near future for the both of you? In the near future for the both of you. In the near future for the both of you. In the near future for the both of you. You do have here, not today, and you do have here the butterfly. Okay. Talking. And camera. So, in the near future, nakikita natin, you will be cutting off the chase or siya. Kung siya yung dati nag-chase sa'yo or naghabol sa'yo regarding sa communication. Ito yung kina-cut off in the near future. And kung siya yun or kung ikaw yun, kung sino mo sa inyo yung naghabol, nakikita natin hindi na maghahabol. Nandun yung pag-iwas. And you will be focusing on healing your inner child. May mga bagay kang hinahanap sa sarili mo. May mga experience ka nung kabataan mo na parang ayaw mo na ma-experience, kaya itatry mong as much as possible wag ma-experience yon. So, ito yung focus mo. Kaya may pag-iwas na gagawin dito sa person na to, and then ganun din naman siya. But I feel like nandun pa rin yung focus niya sa'yo, or nandun pa rin yung pagtingin sa'yo ng person na to, hindi nawawala. Yung emotions, yung love, nandun pa rin, pero nandun na yung maiiba na yung focus niya sa area ng buhay niya. For example, magpo-focus siya ngayon sa sarili niya, sa happiness niya, kung ano man yung magbibigay sa kanya ng happiness, nandun siya. You know, this person will chase his or her dreams. So, ayun yung nakikita natin. Wala tayong nakikita communication, but rather, nakikita natin, mas mag-grow kayo dahil dito sa disconnection na nangyayari na ito. So, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.